So, isa na ang ating mga kapatid na mga Muslim ay nag-request sapagkat iilan lang daw po ang nakarinig at marami sa kanila ang hindi naunawaan. Po, gaano daw ba kahalaga ang pag-aasawa ng marami? Yan. Po. At ano po ba dapat ang qualification ng lalaki bago po siya makapag-asawa ng marami? Sa kaunti lang daw yung mga kababayan natin nakaantin sa Alcor, naging paksa po ito, nire-request po ito ngayon ng ating mga kapatiran dito sa oras na ito. Kaya bilang pagbibigay ng kaunting pahapyaw sa paksaing ito kung gaano kahalaga sa Islam ang pag-aasawa ng marami. Impact po, my beloved brothers and sisters in Islam, nakakatuwa, ang mga Muslim ay pinagsasabihang maraming asawa. Pero kung ating pupuntahan ng ating bansa na lang, 70%, walang kulang na 70% sa mga kalalakihang Muslim ay walang asawa. At namamatay sila na hindi man lang nakatikim na umibig. Na po, 70%. Tapos sinasabihan ang mga Muslim na maraming asawa. Bakit nagkaganon? Naging cancer pa sa mga Muslim ang binata. Unang-una, dahil sa mga problemang umiiral sa ating lipunan. Malaki ang dori. Hindi na nakakaipon. Kaya hanggang sa tumanda na yung lalaking Muslim, hindi na nakapag-asawa. Kaipon ng ipon, laki-laki ng dori nung babayaran niya. Second, lumaki siya mula pagkabata na sinasabihan siya ng magulang niya na, oy, kung muna mag-asawa, kailangan pag nag-asawa ka, kaya mong buhayin ang pamilya mo. Yun. So, natanim sa utak ng batang lalaki na siya ay hindi pwede mag-asawa kung hindi niya kayang gabitan, pakainin, bigyan ng tahanan ang kanyang mapapangasawa. Kaya maraming mga Muslim, ipon ng ipon, hindi na mamalayan, tumatanda na siya at huli na. No? Kumbaga sa bumabaluktot ng kanyang tuhod, tsaka siya nag-iisip na, mag-aasawa na ako, nakaipon na ako eh. Ang problema, nung maghahanap na siya, yung babaeng o-opera niya, sasabihin ng babae, tanda-tanda mo na, hindi mo na kaya eh. Kasawa ka pa. Kaya marami pong mga Muslim sa ating bansa ang tumandang binata kaysa sa nakapag-asawa. In fact, mahigit lamang po 30% ang nakapag-asawa. Tapos sinasabihan ang mga Muslim na maraming asawa. Na po. So, then, doon naman po sa mga nakapag-asawa, na po, yung mga 30% Muslim na nakapag-asawa, napakalinaw. Na po, hahanap ka ng 1,000 nakapag-asawang Muslim, 1,000 na Muslim, dito lang sa ating bansa, na Pilipino, na may asawa na. Ano po? Igagather mo ang 1,000, nakakatawa. Hindi ka makahanap ng 4 o 5 na nakapag-asawa ng higit sa isa. Kundi, halos 99% pa rin. Dahil sa 1,000 Pag sinabing pong sa 1,000 isa, di 0.0001 po yun. Wala pang 1%. Pwede kung sa 100 isa, yun. No? 1%. Ito, sa 1,000, sabi ko at least may 5 o 4 na nakapag-asawa na higit sa isa. So, in other words, yung mga lalaki po na nakapag-asawa dito po na Muslim sa loob ng pananampalatayang Islam na sinasabihan, inaakusahan na maraming asawa, nakakatawa, 99% pa sa kanila ay iisa lang ang asawa. Hanggang sa mamatay ay very loyal, no? Very much loyal at talagang miyembro ng Yes Darling Association. Okay? So, nakakatawa. Then, kung atin namang ikukumpara sa mga Kristiyano, sabi nila, bawal daw sa kanila ang maraming asawa. No? Gagather naman tayo sa kanila ng 1,000 may asawa. At tanungin natin sila, yung mga lalaking may asawang ito ng mga Kristiyano, wala ba kayo sa labas na anak? Sasabihin nila, meron eh. Tinatago ko lang sa misis ko baka malaman niya. Diba? Kung wala man anak, may kirida at kabit. At hindi lamang 1, 2, 3 o 4 ang kirida. Marami. Sausaw dito, sausaw doon, tusok dito, tusok doon, sundot dito, sundot doon. At kahit nagdididlin ng asin, no? Basta't nagkagustuhan, ayan, alabira na, alabira. Hindi po ba? In other words, kukuha tayo na 1,000 Kristiyano na may asawa, 99% naman sa kanila ang maraming asawa. Yun nga lang, hindi asawa ang tawag. Kabit, no? Sabit-sabit na.
Yun yun. So, yun yun. Kaya yung mga nag-aakusa na marami daw asawang Muslim, kabariteran. In fact, ang mga Muslim ang dapat mag-akusa. No? Bawal sa kanila, pero nilalabag nila. No po. Dito naman sa loob ng Islam, pinapahintulutan, pero takot ang mga Muslim. No, saan kayo nakakita ng ganyan? So, meron nga isa pong babae ang lumapit sa akin na sa Manila po, sa radio program pa, Pagkatapos ng radio program ko, dumating yung isang babae, iyak ng iyak. Po, dahil tinext siya ng kanyang asawa, punta ka kay Ustad Barcelon. Yun. Sabi niyan, pinapupunta sa akin. Pagpunta sa akin, biglang hagulgol. Nagulat ako sa lamesa Hagulgol. Ganun. Sis, bakit po? Bakit? Wala naman akong ginagawa. Kaya po ako nagpunta dito, kayo po ba si Ustad Barcelon? Ako nga. Kasi po kaya ako nagpunta dito, yung mister ko nag-Muslim sa Saudi. No, masama dun. Mag-aasawa po kasi ulit na marami yun Alam mo, masakit man. Pasintabi. Ano sabi ko doon sa babae? Gaga. Nung mag-aasawa ng marami. Kasi dumating siya doon, nakita ko, may kasama yung mga anak, makikita mo kakulangan nila no? Makikita mo yung mga damit, luma. So, doon sa makikita ko rin yung diaper, halos hindi mapalitan. Maapaw na halos, hindi mapalitan. Kaya sabi ko doon sa babae, gaga. Ano sasabihin? Magpasalamat ka. Dapat ka maghanda ka rito. Magdala ka ng pagkain sa akin dito. Pasalamat ka sa Allah. Dahil ang mister mo nag-asawa. Bakit po? Sa'yo lang, kulang pa yung kikitain niya. Mag-aasawa pa siya ng isa. You see? Dapat magpasalamat ka. Dahil nung mag-Muslim ang mister mo, pinutol niya na ang pag-aasawa niya ng 2, 3, 4, o 5, 6, 7, 8, 9. O higit pa. See? Dami ko. So, sabi ng babae, ganun po ba? Oo, ganun yun. Magpasalamat ka, nag-Muslim yung mister mo. Dahil kung hindi, baka pag uwi ng mister mo, magulat ka. May kapatid na yung mga anak mo. So, yun. Nahimas-masan siya ngayon, So, yung mga taong mga Kristiyano na nagmu-Muslim at gagawin nilang grounds para kaya sila magmu-Muslim ay para makapag-asawa ng marami dito, lalo silang hindi makakapag-asawa dito. My brother and sister. Dahil bakit? Mas mainam na manatili silang Kristiyano dahil mas marami pa silang makakasawa. Kesa dito sa loob ng Islam. Sa Kristyanismo, wala pang pananagutan. Dito, pananagutan dito, mabigat. Kaya yung mga nagmumuslim na pinagbibintangan, mga minamahal namin mga kabayan, na pinagbibintangan yun, na nag-aasawa ng marami, kaya nagmuslim dahil mag-aasawa ng marami, kabaliktaran po yan. Kaya, pakibuhusan niyo po ng kumukulong tubig yung pag-iisip niyo yan. Para malinis po. Okay? So, bakit po nasabi ko po yan? Sapagkat dito po sa Islam, ang isang taong gusto mag-Muslim at gusto niya mag-asawa ng marami, kinakailangan ma-attain niya po yung kwalifikasyon na nakasulat po sa banal na Quran. Dahil meron pong kwalifikasyon. At pag hindi niya narating itong 3 kwalifikasyon na ito, wala siyang karapatang mag-asawa ng higit sa isa. At ang nakakatuwa, ang mga Kristiyano na mga ngaral, nagtuturo na bawal ang pag-aasawa ng higit sa isa. Samantalang, pag tinanong mo itong mga Kristiyano, mga pastor na ito, mga parit, mga ministro, kung nasaan sa Biblia, sapagkat yun ang batayan ng kanilang paniniwala, wala silang maipakita di sa talata. Ibig sabihin, gawa-gawa lang nila. Dahil gawa-gawa lang, hindi sa Diyos. Diyan pala, malalaman mo na, peke ang reliyon nila Dahil bakit? Nagdadagdag sila ng aral na hindi naman iniutos ng Diyos. Samantalang ang mababasa sa Biblia, ang mga propeta ay pinahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa. Pati yung mga pangkaraniwang mamamayan noong mga panahong yaon. Maraming talata sa Biblia, alam na mga Kristiyanong ito na mga mangangaral na pinapahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa sa Biblia. So, nakakatawa po yan. Walang pagbabawal. Wala kang mababasa sa Biblia na mag-asawa lamang kayo ng isa. Ang nakakatawa, yung hinahanap na salitang ito ng mga kababaihan. Ito yung hinahanap ng mga kababaihan mapa-Kristiyana man at mapa-Muslima. Yung salitang mag-asawa lamang ng isa. Alam niyo po ba na walang aklat na matatagpuan sa buong mundo na salitang na ganyan ang salita o pangungusap na nagsulat?
At yung salitang yan, sa iisang aklat nyo lang matatagpuan yan, na mag-asawa lamang ng isa. Saan pa? Sa banal na Quran. Tapos sinasabihan ng mga Muslim, maraming asawa. Samantalang nakalagay sa banal na Quran, mag-asawa lamang ng isa. No po? Yun pa yung konklusyon eh. No po? Ito po sinasabi sa banal na Quran. Okay? Sabi po sa Suratul Nisa, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, matabalakum minan nisa'i, masna wa tulata wa rubha. Sabi doon, ito po yung premise. Yung munang premise ang binanggit ko po. Sabi ng Allah sa mga Muslim na lalaki, o kayong mga Muslim, mag-asawa kayo ng dalawa, o tatlo, o apat. Premise yun eh. Hindi yung konklusyon. Ha? Oh. Ito yung konklusyon. Yung huli. Fa-in kiftum ila ta'adilu pawahida. Ito po yung konklusyon na sinasabi ng Allah eh. Ngunit, ito yung konklusyon. Pag sinabing ngunit, may konklusyon yan. Ngunit kung hindi mo kayang magbigay ng katarungan, mag-asawa ka lamang ng isa. Mashallah, Allahu Akbar. Quran lang nagsabi ng ganyan, wala nang iba. Kaya yung mga babae, secure yan eh, pagdating sa Islam eh. Hindi siya kakaba-kaba. Kung siya'y asawa na, alam niya, no? Na ang mister niya ay nakatupad na sa kautusan ng Allah. Nagampanan niya na ang kanyang pananampalataya na siya'y nakuha niya na ang 50% ng kanyang reliyon. Ano po? O, kailan ba ang isang Muslim naman, no? Qualified na mag-asawa ng higit sa isa? Ito na hiniabangan ng mga sister eh. No? Kailan? Di pag naatin niya po yung sinasabi ng Rasul na 3 estado, 3 requirement o 3 prerequisite. Una, na prerequisite. Automatic ay tindihan na natin ito. No? Siya ay financially capable. Very clear naman. Sabi ng Rasul, kaya niyang bumuhay ng 2 o 3 o 4 na pamilya. Yan. No po. Pero tatandaan niyo itong unang ito, mamaya may wave po ito. May wave. Pag sinabing wave, meron pang, pwede pa itong kumbaga sa hindi maging prerequisite. Mamaya malalaman nyo kung anong wave niyan. No po. So, ang isang lalaking Muslim na gusto niyang mag-asawa na higit sa isa, dapat talaga may kaya siya sa buhay. No? Mamaya sa isang pamilya lang, kulang na pamilya ng gatas. Bigas, kulang. Hindi makabili ng damit para sa kanyang isang pamilya. Mag-aasawa pa siya ng pangalawa. Hindi po pwede. No? Bawal po yun. Bawal yun. Dahil sa una palang prerequisite na kung saan kahit itong prerequisite ito ay may wave. Pwede mong i-wave. Pwede i-wave na isang Muslim na lalaki. Pero doon pa lang, hindi na siya lusot. Di pa pwede yun. Pangalawa, na requirement. Dito, maraming bumabaksak. At tiyakan, sister, ikaw na magsasabi sa akin, Ustad, baksak ang mister ko. Sa pangalawa. Ano yan? Physically capable. Yan. Dito, bumabaksak ang halos mahigit na kalahating Muslim sa buong mundo, pati sa Pilipinas. Yung pangalawang requirement. Paano ba itong pangalawang requirement? Ano ba yung physically capable? Simple lang po. No? Malalaman nyo kung ang mister ninyo ay qualified dito sa pangalawang requirement sa gabi ng pagkatabi ninyo. Pag niyakap ka na yan, at pagkatapos ng inyong pagmamahalan, ay naririnig mong hinihikayan, hindi na po qualified mag-asawa ng pangalawa yan. Dahil bakit? Sa'yo lang kulang pa siya. No po? Hinihika na siya. Kung naririnig kang ganon, ay totoo po, hindi na siya qualified. No po? Kaya, binibigyan ko na kayo ng tip. Pwedeng i-wave ito, pero pilitin mo na ang mister mo, hinihika. Pag nakita mo, naghahabol ng ganun, sasabihan mo kagad, mister ako lang, kulang ka pa. Yan! Na po. Kita niyo yan, Siyempre, yung mister mo ngayon, kasama yung mister mo dito ngayon, sa nakikinig sa akin ngayon dito, gagawin niya naman na kahit hinihika na siya, pakikita niya, kaya ko, Yan, no? Kaya lang, baka lalong matuluyan. Kakapigil nung hingal. Tinan nyo na, yan, narinig nyo na rito. Naghihingalan na, Sa katatawa pa lang. Tatawa pa lang. Hindi na kaya. Bumibigay na. Paano pa doon? Na kung saan ang lahat ng organ, vital organ ng katawan ng tao ay gumagana. Ito
Stomach pa lang at lungs ang gumagana, hinihingal na eh. So marami na kagad ngayon pa lang, nakikita nyo na mga sister, hindi qualified. Dahil physically incapable sila. No po. So yung dalawang ito pwedeng i-waive. Bakit pwedeng i-waive? No? Yung una, yung tinatawag na dapat financially capable. Pag sinabi financially capable, pwede siyang bumuhay ng 2 o 3. Ustad, bakit pwedeng i-waive yan? Dahil kung mag-aasawa naman siya ng pangalawa, o hindi nga siya financially capable, ang magiging asawa niya naman at ikagay lumapit sa kanya. Babae pa ang lumapit. Halimbawa si Abdurasid, no? Ay may lumapit sa kanyang isang babae na sister natin, Abdurasid, asawahin mo rin ako. Ibilang mo ako sa iyong mga asawa. Hindi kita pahirapan, may trabaho ako. Yun ang wave noon. No? Dahil siya na nagsabi, yung babae na mismo, no, na hindi na siya hihingi ng sustento, basta't mahaling lang siya. Yan. Wow. So, pwede pong i-wave yan. Okay? Kaya pwede pong i-wave yan. O, yung pangalawa po, bakit pwede rin i-wave? O, yan. Bakit pwede i-wave? Simple lang po yan. Diba? O, nakita mo, hinihingal yung mister mo. Ha? Dahil talagang sa'yo palang kulang. Ang gagawin po ng mister ninyo, bibili po yan ng tinatawag na yung pinapausok na makina. Ang tawag doon? Nebulizer. Yun yung. Kaya habang kayo ay nagmamahalan, sumisinghot siya ng nebulizer. Yan. Kasi mamaya matigok siya eh. So, pwedeng i-wave, no? O kaya naman, meron tayong produkto dito na kung saan ay subok na, wala pala, di ko pala dala. Wala ako nakapagdala. Yung bio-enzyme na talaga naman pong gawa ni Dr. Edlagan, napakaswerte ng doktor na ito, na-advertise ko siya. No po, totoo naman po, ang sinong nakakainom nito na kapatid na lalaki, 72 hours po, palaban. Yan! Kaya lalo pwedeng i-wave. Kaya, grabe po, ano? Pampalakas ng katawan, pampalakas ng isip, no po, grabe po talaga. Yan. So, kaya pwede po i-wave itong dalawang ito. Yung pangatlo, sister, dito. Dito ka lalapit na sa akin. Kasi yung dalawa, pwede kong barahin ka eh. Di ba? Ustad, hinihika na po ang mister ko eh. Mag-aasawa pa isa daw sabi niya sa akin. O, babarahin kita. Sister bibigyan ko na lang siya ng bio-enzyme. Yan. Ito yung food supplement. Maniwala ka, sister, pag nainom niya ito, sasabihin mo Ustad, baka pagbalik mo rito, iba na ang reklamo mo. Ustad, di ko na kaya. Hataw pa ng hataw. Yan! Diba? Kaya pwedeng i-wave talaga yan No po. So, yun. No. So, yan yung dalawang ito, pwedeng i-wave to. No? Pero yung pangatlo, hindi pwedeng i-wave. Dito lang lalapit ang isang babaeng muslima at magrereklamo na ang kanyang mister ay nag-asawa ng higit sa isa at hindi niya muna inalam na siya ay hindi qualified. Siya yun, yung lalaking ganoon na Muslim, mananagot siya sa kabilang buhay. Mananagot siya sa kabilang buhay. Ano yun? Yun yung paingkip tum ila taadilu. Kasi yung dalawa, hadith ng Rasul yun. Pero yung pangatlo, yun yung sinabi ng Allah na yung dapat may panahon ka sa iyong pamilya. Mamaya, isa lamang, nag-iisang pamilya pa lamang wala nang panahon sa iyo ang mister mo. Laging lang wala sa bahay, laging naghahanap buhay. Lalo na sa mga kapatid nating mga Maranao sa Green Hills, mga multimillionaire yan. Diyan sa Green Hills San Juan, sila na halos ang kumukontrol ng ekonomiya dyan. Can you imagine na qualify makasipag-asawa na higit sa isa yan? Kung financially pag-uusapan, kahit 10 pamilya, kayang bumuhay niyan. Pero bakit hanggang ngayon? Isa lang lahat ang mga asa-asawa nila. Dahil bakit? Aalis sila ng umaga, alas 5 na madaling araw, bubuksan na nila yung stall nila, yung kanilang mga negosyo, uuwi alas 10 na ng gabi. Pag alis nila ng umaga, tulog pa ang kanilang anak. Pagbalik, tulog na ang kanilang anak. Hindi man nila natanong, kamusta na pag-aaral mo, iha, ang ganda bang grade mo? Hindi na nila nasusubaybayan ang kanilang anak. So, isang pamilya pa lamang kulang na at wala ng panahon. Tapos mag-aasawa pa ng pangalawa. Dito lang makakaangal ang isang babae. Dahil bakit? Ito ang pinaka-importante sa lahat. Yun yung sinasabi sa banal na Quran na iligtas niya muna ang sarili niya at isunod niya ang kanyang pamilya. Ito po ang pinaka-importante. The most
and foremost important sa mga lalaking gusto mag-asawa na higit sa isa. Yan po yan. O, sister ha, binigyan ko na kayo ng tip. Yan ang pinakamahalaga. No? So, yan. Pag wala ng panahon sa iyo ang iyong mister, wala na sa iyong kanyang pamilya, hindi niya na natuturuan na magdasal ang kanyang mga anak, hindi niya nagagabayan kung ano na nangyayari sa kanyang mga anak, wala siyang karapatan na mag-asawa na higit sa isa. Dahil pag ginawa niya, nag-asawa siya, oo, valid yung kasal niyang yun. Oo, valid din yung pag-aasawa niyang yun. Pero tunay, kahiyaya siya sa harapan ng ala, haharap siya sa ala, sa araw ng paghuhukom, nalaylay ang kanyang kanang balikan. No? Hindi pa natatapos yan. Tapos na yan. Binigay ko sa inyo. Ngayon naman, papaano, Ustad, kung ang aking mister sa iyong mga binikas, una, financially capable siya. Malaki ang sweldo, katulad ni kapatid na Abdul Rashid. Ano po? La Estrella. O yan, sample. Sample lang po yan. O, halimbawa, no? Maganda ang sweldo, kumikita na maganda. Okay? O kaya naman ay si Muhammad Rosco. Yan, ganyan kalagayan. Medyo magaganda ang sweldo po niyan. So, yan. So, capable na magkapamilya yan. Kahit 2, 3, o 4. Lusot do sa una. Pangalawa, no? Pangalawa, papaano sa gabi, sinasabi mo kay mister mo na si Brother Abdul Rashid o Muhammad Rosco na, Mister, sobra ka na, hindi na kita kaya, sakit na. Yan! Naku, qualified na lalo sa 2. Pangalawa yan. Ano po? Ibang sitwasyon na ito, Binibigay ko sa inyo, Una, yun na. Una, capable. Financially. Pangalawa, abay, sumusuko ka na. Sinasabi mo pa na, gusto pa ng mister mo, ayaw mo na. Abay, ibang usapan yan. Pangatlo, lagi nga may panahon sa'yo, kaya nga, lagi kanyang kayakap Ano po? Ang tanong Ustad, paano yung ganon? Anong dapat kong gawin? Well, sister, ikaw na mismo magtulak sa mister mo. Mister, mag-asawa ka pa ng isa para may sister na ako. Yan! Tunay, paraiso ang tutunguan mo, sister. Tunay. No? Pag gano'n na ang mister mo, ikaw na yung kumausap sa mga kapwa mo, sister. Ikwento mo na yung mister mo. Sister Amira, yung mister ko si Abdul Rashid, grabe, Mr. Suabe. Yan. Baka pwede kang maging pangalawang asawa niya. Bagamat pare-pare tayo number 1. By pagkaganyan ng babae, na misis, ay subhanallah, maniwala kayo, sister, wala nang dahilan para hindi kayo papapasukin ng Allah sa paraiso. Wala nang dahilan. Wala nang dahilan. O kaya naman, hindi man yun ng misis ang mag-initiate, nabalitaan ng isang dalagang o byuda na sister natin na walang asawa, abay kayo na ang mag-initiate. Kayo na ang lumapit sa mga brother ninyo dahil kung minsan marami sa mga brother natin dito shy type Kayo na mismo magsabi, alimbawa, Abdul Karim, nabalitaan ko, capable ka na mag-asawa ng 2. Pwede bang mahalin mo rin ako? Yun. Wala po masama doon at hindi nakakahiya. In fact, yun po ang pinakamataas na iman sa pananampalatayang Islam sa mga kababaihan. Bakit? Tinitiyak niya na ang kanyang kaluluwa ay maiingatan ng kanyang magiging asawa. Mataas pong iman yan. Hindi nakakahiya sa babae na nagsasabi sa isang lalaki, Ang nakakahiya sa isang babae, yung magsasabi siya, na asawahin siya na isang lalaki, yung lalaki yun siraulo, hindi nagsasala, hindi pa Muslim, drug addict, masama po yun. Pero kung ang mapapangasawa na yun katulad ng mga mu'min, na katulad nila kapatid nating Muhammad Rosco, Abdul Karim, Abdul Rashid, mashallah, subhanallah, tunay. Pag ganitong mga lalaki ng Allah, ang inyong mapapangasawa, abay, tiyakan po mga sister, 3/4 na inyong katawan, nasa paraiso na. 1/4 na lang ang kulang. Yan Kaya masama naman yung pag nakita nyo na ang mister nyo qualified, hindi nyo itulak. Dahil bakit? Ang sabi ng Quran para mapabilang kayo sa tunay na umma ng Rasul para sabihin ng Allah na kabilang nga kayo sa pinakamainam na umma Kuntum khairal ukhrijal linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Ano sabi ng Allah? Tunay na ang umma ng Rasul, ang umang ito, ang mga tao rito,
ay ang pinakamainam na tao na lumitaw sa sangkatauhan. Dahil bakit? Nagtuturo sila, nagpupus sila, tamuruna bilma, nagpinupos nila ang paggawa ng kabutihan. At ang paggawa ng kabutihan, sister, isa sa pinakamalaking paggawa ng kabutihan, kapag ang mister mo'y qualified na doon sa 3, ipus mo na siya na mag-asawa ng pangalawa. Kung 2 na ang asawa niya, at qualified pa siya mag-asawa ng 3, kayong 2 na kanyang asawa, kayong 2 magpus sa mister ninyo, mag-asawa ng pangatlo. Dahil yan ay isang napakalaking sadaka. Biruin mo, magkakaroon ng kapatid ang yung mga anak, na magpapatuloy ng pagsamba sa Allah. Na dadami ang magsasabi ng La ilaha illallah. Okay? Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum. Pagpalain kayo ng Allah.